without a preacher. Sa Tagalog po, dahil po pagkakasali, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Pagpalain po pagkakabasa sa dalawang mo. Ang ating binasang talata, dito po nakapanood ang mga katanungan na kailangan nating masagot bilang mga anak ng Diyos. Paano sila tatawag? Ang tanong, bakit hindi sila tumatawag? Ano sagot natin doon? Dahil hindi nila alam kung kanino tatawag. Paano sila sasampalataya? Bakit hindi sila sumasampalataya? Dahil hindi po sila nakakakilala. Paano sila makakapakinig? Ang tanong, bakit wala silang napakinggan? Baka po dahil nanahimik tayo. Bakit? Bakit tayo nananahimik? Mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, mga tagasunod ni Kristo. Bakit po tayo nananahimik? Dahil ba natatakot kang tanggihan? Natatakot kang ma-reject? Natatakot kang marinig yung pagtanggi nila sa iyo pag ikaw ay nagbigay ng isang paanyaya? Ayaw mong ma-reject. Para sa Facebook ngayon, gusto laging nakatausa, naka-like, mga heart yung pinapadala sa iyo. Pero alam niyo po, mismo ng ating Panginoong Jesucristo ay nakaranas ng rejection. Siya rin ay tinanggihan. Sabi po sa 1, Kabanatang 1, talatang 11. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Kaya nga po sa gabi ito, makita natin na okay lang na ma-reject. Okay lang na tanggihan ng mundo. Bakit po? Kasi given na tatanggihan tayo talaga ng mundo. Tatanggihan ka talaga ng mundo. Bakit? Kasi hindi tayo taga dito. Alam mo sabi sa dalang Panginoon, we are citizens of heaven. Ako ba? We are citizens of heaven. Kaya huwag ka nang magtataka kung hindi ka nagiging katanggap-tanggap sa mundo. Ang tanong ko po sa bawat isa, ikaw ba? Ilang beses ka bang in-invite sa church bago ka pumunta? Ilang beses ka bang in-invite sa mga Bible study o fellowship ng iyong mga kaibigan na alam mo ang mananampalataya? Kaya nga po ulitin ko, ang Romans chapter 10 verse 14 po ay naglalaman ng mga katanungan na nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo o ng mabuting balita. Bakit po? Para ang mga tao ay makarinig, manampalataya at maligtas. Katulong katotohanan na nakapaloob sa mga talata ito na nakikita mo sa libro ko, ang ating pag-aaralan sa gabi ito. Yung una po na katotohanan ay ang pangangailangan na marinig ang mabuting balita. Sabi po, paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Maliwanag po na sinasabi ng talata, upang ang isang tao ay tumawag sa Panginoon, ay dapat muna siyang sumampalataya. At upang siya ay sumampalataya, ay kailangan muna siyang makarinig patungkol sa katotohanan ng Panginoon Jesucristo. Totoo naman po, na totoo na kahit sino at lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay maliligtas. Ngunit hindi po natin pwedeng ipagpalagay na dahil totoo ito, ang mga tao ay otomatiko na magpapasya na tatawag at mananampalataya sa Panginoong Jesucristo.
Totoo naman, kahit sino na tumawag sa ating Panginoon sa Kristo maliligtas. Pero ulitin ko po, huwag natin ipagpalagay na automatic na ang mga tao kikilala, mananampalataya, maniniwala sa ating Panginoon sa Kristo. Mahalaga po kasi na maunawaan natin na ang paniniwala sa ating Panginoon sa Kristo ay imposible kung wala mo nang maririnig patungkol sa Kanya. Ang paniniwala, pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo ay imposible kung wala mo nang maririnig patungkol sa Kanya. Ano po ibig sabihin? Sino po ba sa atin ang naborn again nung makakita ng Bible? Meron po ba? Nakita mo lang yung Bible, taas kamay ka ng Panginoon, isinusuko ko ang buhay ko. Makita mo lang yung Bible. Meron po ba? Sino po ba sa atin ang naging mananampalataya nang malaman mo na yung kaibigan mo ay nag-church? Bakit? Kasi nakita mo naglalakad may nakahalukit yung Bible. Siguro nag-church na. Ang tanong, nung makita mo ba ang kaibigan yun? Ikaw rin, dinais mo mag-born again. Sino po kaya sa atin ang nanampalataya nang napatunayan mo na totoo nga, ang kaibigan kong ito na pasaway, na pasimuno ng kalokohan, ay totoo nga, hindi na siya umiinom, hindi na siya naninigarilyo, nagbago na yung kaibigan ko. Meron po ba sa atin na walang salita na iyong narinig, nakita mo lang na born again ka? Hindi ko po alam, pero alam ko, based on my experience, wala po akong nakita ang isang mananampalataya na na-born again, then nakita lang yung kanyang kapatid o kaibigan na nagpupunta ng Diyos. Ito po yung sinasabi ng talata. Kailangan mo nang makarinig ng mabuting balita. Marinig ang katotohanan na mahal ka ng Panginoon. Kailangan na marinig ang mensahe ng kaligtasan. Kailangan muna na marinig ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, ang sabi sa verse 17 ng Roma, sabi niya ng chapter 10, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Sabi yung nga, walang na-born again na hindi mo na nagsimula sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Yung pakikinig ng mensahe ay patungkol sa salita ng ating Panginoon sa Kristo. At yun ang dahilan, kaya nga po tayo nag-i-invite sa church. Kaya tayo nag-i-invite sa mga Bible study o sa mga gawain natin para makapakinig sila ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Para marinig nila ang mabuting balita. Kasi pala makita po natin na nag-ibig itong sitwasyon na ang isang taong may sakit na hindi alam na may gamot na sa kanyang sakit na magpapagaling sa kanya. Kung walang magsasabi sa kanya patungkol sa gamot na kailangan niya o sa gamot na kailangan niya inumin, mananatili siya ng sakit. Bilang mga mananampalataya po, tungkulin natin ibahagi ang mabuting balita. Sabi nga, for 14 nights, naririnig na po natin yan. Tungkulin natin na ibahagi ang Ebanghelyo. Para yung iba na hindi pa nakarinig, na wala pang Kristo sa kanilang buhay, ay magkaroon ng pagkakataon na marinig at tumugon sila sa mensahe ng kaligtasan. Pangalawang katotohanan na nakapaloob sa ating main verse sa tuloy ay yung pangangailangan na magbahagi ng mabuting balita. Asaya ko sa 14c ng Roma, sabi niya, paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Binibigyan din po ng talatang ito ang responsibilidad ng mga mananampalataya na ibahagi ang mabuting balita. Maliwanag po, malinaw na malinaw na sinasabi ng ating talata na upang ang isang tao ay makakilala, tumawag sa Panginoon, ay dapat muna siya sumampalataya. At upang siya ay sumampalataya, ay kailangan muna niyang makarinig
patungkol sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga po kung walang magpapahayag, walang magkukwento, walang magbabahagi, walang mag-share, ang tanong, paano sila makakakinig? Kaya nga po ulitin ko, ang misyon ng bawat mananampalataya ay ipangaral ang ating Panginoong Jesucristo. Pero again, may mga tanong. Pastor, mahihayin po. Hindi po ako maboka. Hindi ako pala kwento. Yung uso na ngayon, introvert po kasi ako. At yung maling kaisipan ng nakakarami, hindi ko na po paloob o gift yung pagiging evangelist. Last year, sinabi ko na po, naniniwala po kami sa simay dabdab sa kasabihan, kapag ayaw, maraming dahilan. Pero kapag gusto, ano po, maraming paraan. Kaya nga po sabi nga natin, mga kapatid sa langit, ang tamaan, magpatama. Pang-15 araw o gabi na po tayo ng ating 21 days of prayer and fasting. Ilang beses na po natin nalilig yung katotohanan na ang pagbabahagi ng mga balita ay hindi lamang para sa mga pastor, para sa mga evangelist. Ito ay para sa lahat ng mananampalataya. Para sa lahat ng Kristiyano. Para sa lahat ng tagasunod ni Kristo. Totoo naman po, ang Panginoon ay may ginagawa para abutin tayo. Katulad nung tayo ay hindi pa mananampalataya, umilos ang Panginoon, pero inabot na isang mananampalataya para abutin tayo. Pero paano na ngayon? Na ikaw rin ay isa ng mananampalataya. Mahalaga na maunawaan po natin, inaasahan din ng ating Panginoong Diyos na gagawin natin yung ating bahagi sa pagpapalagala ng mabuting balita. Bakit po? Kasi ito'y utos niya. At dahil ito ay utos niya, umaasa ang ating Panginoong Diyos na tayo ay sumunod. Isa pa pong tanong sa gabing ito, naaalala pa rin po ba natin yung Great Commission? Sabi nga, Great Commission, hindi ito suggestion. Kaya kung hindi mo ito ginagawa, ikaw ay nagkakasala. Ano po magkakasala? Alam na po natin. Sin of omission. Diba? Masabi ko sa Santiago, Kabanatang 4, Talatang 17, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga po, huwag mong hayaan na dahil ikaw ay mahiyain, dahil ikaw ay hindi mabuka, dahil ikaw ay hindi palang kwento, ay mapapahama yung mga mahal mo sa Panginoon. Huwag naman po sana. Kaya kapatid sa gabi ko ito, huwag ka lang basta na lang manahimik. Sabi nga natin, simulan mo sa pag-iimbita. Invite mo sila sa worship Sunday. O kaya Sunday worship. Kapag tinanong ka, ano meron? Anong pwede sabihin? Meron kami praise and worship sa church. O kaya, meron kami worship and praise sa church. Hindi naman nila alam eh. Pero kailangan gawin mag-invite ka. Tama po ba? Ba't kailangan mo mag-invite ng fiesta? Diba? Kasi tatanaw mo nung kami, merong Pinoy fiesta sa church na Singapore. So yun ang naging away nyo para ma-invite them sa church. Pero sa atin, hindi na kailangan eh. Sabi nga, meron kami praise and worship sa church. Parang mini concert. Pwede na yun. Sineselebrate namin kasi ito, hindi na yun. Gusto ko pong maitanim sa ating isipan na ngayong ikaw ay anak na ng ating Panginoong Diyos. Isipin mo na ikaw ay bahagi ng isang parang yung NDRRC ba yun? O NDRRI ba yun? Parang rescue team. Isipin mo na ikaw ay isang bahagi ng rescue team ng Panginoon na ipinadala para iligtas yung mga taong nasa kalamidad. Kaya hindi ka pwedeng umupo lang. Hindi ka pwedeng hintayin
paanong nung una mong maranasan yung kabutihan niya, yung pag-ibig niya, lumumot ang puso mo, bigla, nag-iiyakin ka. Pero po ba ditong mga born again nag-iiyakin? Isa po ako eh. Sabi nung pastor na nagsabi sa akin, kasi Brad, sabi niya, nabago na yung puso ko. Hindi na matigas. Kaya na hindi pagkakana ka. Ang pagpapahayag po ng mabuting balita ay isang, sabi nga sa English, urgent na panawagan para sa ating lahat. Kaya nga po, nawa, sana, huwag natin ipagpaliban ang gawain ito. Dahil po, ang bawat sandali ay mahalaga para sa kaligtasan ng mga tao. Pangatlo pong punto ay yung pangangailangan ng kaligtasan. Tayo na natin dito, alam na natin yung sagutin. Diba? Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ayun po. Ngayon no? Kay Jesus. Sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya sabi ko, sumampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka. Acts 16:31. At yung paborito ng lahat na talaga, John 3:16, na sabi niya, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, bakit tayo kailangan maligtas? Bakit tayo mapapahamak? Baka sabihin ng isa, hindi naman ako naglalakaw. Hindi naman ako kumapaki ng tao. Ang totoo mo yan, trabaho, bahay lang ako. Hindi ako nangangagrabyado ng ibang tao. Naniniwala ako na mayroong Diyos, kaya nga tumutulong ako sa mga nangangailangan. Sabi pa ng isa, nagsisimba naman ako. Kapag may tayo. O kaya kapag hindi ako busy. O kaya pag birthday ko, nagsisimba naman ako. Bakit ako mapapahamak? Ano po isang natin? Ang tinutukoy na kapahamakan dito ay yung kapahamakan na dulot ng ating pagkakasalan o ng ating kasalanan. Ano po sabi? Romans 3:23. Pwede po pakibasa natin. Ano po sabi? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa Panginoon Diyos. Ang sabi ng Amen, yung nagkasala. Amen. O baka naman meron tayong kasama ngayon na hindi pa nagkasala. O hindi nagkakasala. Wala naman po siguro. Ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa Panginoon Diyos. At ano po ang kabayaran? Ano yung epekto nito? Kasi baka sabihin, ano ngayon kung nagkasala ko? Ano po yung epekto nito? Romans 6:23 po sabi, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. At kapag ikaw ay namatay, ano po sabi? 2 Corinthians 5:10, sapagkat haharap tayo na kay Kristo para hatulan, tatanggapin ang bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa. Mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundo ito. Tatanggap ang bawat isa ng nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa. Mabuti man o masama. Ang tanong, ano po kaya ang kabayaran ng mga ginawa nating masama? Sa mga magulang po na narito ngayon, naranasan niyo po ba na inutusan niyo ang inyong anak? Sumuway, hindi sumunod? Pag uwi niya, anong ginawa niyo? Binigyan niyo ng panjanibig? Dahil pasaway ka, bibigyan kita ng reward. Wala po siguro. Walang gumagawa. Ang tanong, paano kaya sa ating Panginoong Diyos? Na iba yung standard. Kung saan tinignan mo pa lang ng malaswa ang isang katabi mo, ang sabi niya,
Kristo ang buhay na walang hanggan. Yung kung kamatayan ay ibig sabihin kamatayan, yung pagkahiwalay sa Kanya. Pero itong buhay na walang hanggan na tinutukoy niya, ito yung buhay na walang hanggan na kasama siya sa langit. At ito po yung kailangan natin ibahagi sa iba. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Sa mga nakarang gabi, ilang beses po nabanggit yung pag-ibig sa kapwa, malasakit sa kapwa. Sa totoo lang po, ito yung kailangan natin ipanalangin na magkaroon tayo. Okay lang, wala naman pong masama kung healing, financial freedom, bagong kotse, sariling bahay, trabaho, boyfriend, girlfriend, yung laman ng ating prayer request. Pero dalangin ko po sa gabi ito na maisama sa prayer request natin na tayo ay magkaroon ng lubos na pag-ibig at malasakit sa kapwa. Bakit po? Dahil po sa katotohanan na kapag hindi sumampalataya, yung nanay mo, yung tatay mo, yung lolo, lola, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan mo, mga kaklase mo, kapag hindi sila sumampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, mapapahamak po sila. Mapapahamak sila kung wala sila sa aking pagbuhay. Ano po sabi pahayag? Matapos na tayo, nasa pahayag na tayo. Ano po sabi? Itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Nabasa niyo po ba talaga ito? Na ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Ang tanong, ano ba mangyayari sa lawa ng apoy? Sa verse 10, sabi po, kasama si Satanas, kasama yung halimaw at ang buwad ng propeta, magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi. Hanggang kailan po? Pahayag 20:10, nandiyan po ba? Asahin po, magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi, magpakailanman. Ganun po ang mangyayari sa mga taong wala sa aklat ng buhay. Ito po ang kahihinatnan ng mga hindi nananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Ito po yung kahihinatnan ng mga taong hindi nakarinig ng mabuting balita na dapat mong ipahayag. Ito ang kahihinatnan ng mga taong dapat pala ay binahadinan mo ng mabuting balita. Pero dahil ikaw ay mahihain, dahil hindi ka maboba, dahil hindi ka makwento, hindi mo sila nabahaginan. Hindi mo sila naimbitahan sa church. Hindi po ako nananako. Ito po yung katotohanan na nakasulat sa salita ng Panginoon. Pero pastor, sabi mo sa yung nanay ko, yung tatay ko, yung lolo at lola ko, yung kaibigan ko, siya na ang kilala kong pinakamabait, pinakamatulungin, pinakamapagbigay na taong nakilala ko. Mabuti naman po kung gano'n. Mabuti kung mabait siya. Pero alam niyo po, ano po sabi sa Ephesians 2:8-9? Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa para walang may pagmalaki ang sino. Ano ibig sabihin? Ang kaligtasan ay hindi dahil sa atin. Ang kaligtasan ay hindi galing sa atin. Kaya hindi mo pwede sabihin na mabait naman ako. Hindi naman ako nangaagabyado ng tao. Hindi ako pumapatay. Hindi ako nagnanakaw. Kapatid, ang kaligtasan hindi po dahil sa atin. At hindi galing sa atin. Kaya nga po ang tanong, paano may susulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay para hindi ka mapahamak? Tanggapin mo ating Panginoon sa Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Wala na pong iba. Isabi ko sa Gawa, Kabanatang 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo ay ibinigay ng Diyos sa mga tao
kahit matulungin pa yan, kahit reliyoso pa yan, nung una, pero salamat sa Panginoon. Tinanggap niya ating Panginoon sa Kristo. Eh, hindi ka na dapat magpalala sa Kanya. Pero kung walang Kristo sa buhay mo, nawa, matakot tayo. Dahil hindi may susulat sa aklat ng buhay ang pangalan mo. At alam na po natin kaninin ka. Pag-uwi po lang natin, buksan po natin, Pahayag, Revelation chapter 20. Bilang mga anak ng Diyos, kahit kalabit nga po yung katabi mo, anak ng Diyos yan. Masunurin yan. Nagpapasakop yan. Bilang anak ng Diyos, huwag po natin ipagpaliban yung pangkailangan ng magpahayag. Ito po yung tema ng ating kwentuhan din sa Pagkaya. Bakit po? Kasi po yung pagpapaliban na maipahagi natin, maipangaral natin yung mabuting balita. Ito po ay pagkakait sa iba ng pagkakataon na makilala at maranasan nila yung presensya ng Panginoon Jesucristo. Sabi mo nga, halaga mo yung pagkakataon yung first time mong maranasan ang pagkilos sa Panginoon sa buhay mo. Na walang laman ng bulsa mo. Pero tumilos sa Panginoon habang ikaw nasa church, tumulo yung luha mo, nag-ano yung luha at kung ano ba. Umuwi ka, may kagalakan, magaan na pakiramdam, pero walang lang pala, pa rin laman ng bulsa mo. Yun na yung bahagi mo. Magsimula ka doon. Sabi nga, bahagi ka ng rescue team ng ating Panginoon. Katulad ng isang bumbero, hindi pwedeng pag dumating ka sa sulod, uupo ka lang. Manunood. Bago kumilos. Kasi pag nagkagayon po, malaki na yung sulod. Mas malaki na yung permission. At ganoon din po sa atin. Pag ikaw ay nagpatumpik-tumpik, nagpabanching-banching, sabi nga ng Pastor Cecil Lago, huwag na kayo magpabanching-banching. Bakit? Kasi maaaring maging resulta ng pagkawala ng mga kaluluwa yung pagpabanching-banching. Kaya nga po mahalaga na ay sa katuparan na natin yung layunin at utos ng ating Panginoon. Sabi nga yung Great Commission. Sa akin po talaga po. Maunawaan po sa natin. Ito lang yung araw na meron tayo. Yung kahapon wala na. Yung bukas wala pa. So bakit mo ipangangalandakan yung bukas na lang? Ito lang yung araw na meron tayo. Hindi na natin mababalikan yung kahapon. At ang katotohanan ito, nawa mayuwi po natin. Kung wala ang Panginoon Jesucristo sa buhay mo, walang pag-asa. Kung wala ang Panginoon Jesucristo sa buhay ng mga kapatid mo, sa buhay ng mga kaibigan mo, walang pag-asa. Walang kapatawaran ng mga kasalanan. At walang kaligtasan. At ang tanging naghihintay sa kanila ay yung karusa at paghihirap sa laban. Kaya nga po, ulitin ko, magkaroon tayo ng pagmamalasakit na tunay na pagkahabag sa mga taong pwedeng mapahamak dahil wala sa kanila ang ating Panginoon Jesucristo. Tayo po ito. Ang maraming Diyos na sa langit ng mga Panginoon. Kami po ay tumulong sa iyo na may puso sa papakumbaba at nagpapasalamat. Maraming salamat po sa mga biyaya na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat po sa kaligtasan. Panginoon, dalahan ko po na bigyan niyo kami ng lubos na pag-ibig at pagmamalasakit sa aming kapwa. Bigyan mo ang bawat isa ng pagnanasa na maipahayag ang iyong pagmamahal, ang katotohanan ng iyong salita sa mga taong inilagay mo sa aming mga buhay. Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, ng karunungan, para maipahayag namin yung aming pananampalataya ng buong
tapang upang hindi kami matakot sa mga hamon o hadlang, at tapang para hindi kami matakot ma-reject. Panginoon, dalangin ko po sa mga panahon nito, palamutin niyo po at ihanda niyo po ang mga puso at isipan ng aming mga mahal sa buhay, aming mga kaibigan, mga kakilala na hindi pa nakarating ng mabuting balita. Dalangin ko po, Panginoon, na sila ay maging handa na tumanggap sa iyong mensahe ng kaligtasan. Panginoon, lubayan niyo po kami upang kami ay maging magandang halimbawa sa aming pamumuhay at mga salita. Gamitin po kami, Panginoon, upang kami ay maging tagapagdala ng liwanag sa mundo ito. Tagapagdala ng pag-asa, tagapagdala ng kagalakan at kapayapaan para sa mga taong nawawala at naliligaw. Maraming salamat po, Panginoon. Sa ilang po, lahat ng papuri at pagkakila. Huwag ka na namin may pasalamat at pagkatiwala sa pangalan naman po ng aming Panginoon. Tagapagdala sa Jesus. Amen. Gusto ko po palakpakan natin ang ating Panginoon. Pagkain natin ang pagkabuhin natin Diyos. Hawak po rito ang ilan sa mga ebidensya po na kumikilos ang Panginoon sa bawat buhay ng kanyang mga anak. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi po masasabi natin. Gusto ko na Panginoon ang lahat ng karangalan ng kabulihan. Dahil po, marami po sa mga kapatid natin ang pinagaling ng ating Panginoon. Mula sa masakit na pakiramdam, ito'y naibsa, nagkaroon po ng kagaanan sa kanilang mga kalooban. Meron po mga pamilya, mga magkakamag-anak ang ni-restore ng Panginoon. Meron din po ilan sa kanila, yung mga marami rin po sa mga kasama natin ang nagkaroon ng financial breakthrough, mga humingi po ng nalangin ng trabaho, sila po'y napagbigyan, binigyan po sila ng Panginoon, at yung iba po pinahintulutan ng Panginoon na ma-promote, magkaroon po ng regularization sa kanilang trabaho, kaya tunay nga po na kumikilos ang ating Panginoon. Kaya karapat-dapat lang po na tayo po ay patuloy araw-araw na magbigay ng kapulihan, kapasalamatan sa ating Panginoon. At isang bagay din po na nais ko po ibahagi sa inyo, na marami po sa ating mga kapatid ang kumikilos na sa mga oras na ito, nagbabahagi ng salita sa mga tao hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay dadalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay buong pagpapakumbabang tumutulog sa inyong harapan at sama-sama pong dumadalangin. Marami po sa amin ngayon ang nagdanais na makahikayat, makatulong at makaabot sa mga taong wala pa at hindi pa tumatanggap sa inyo. Nariyan po ang aming mga kapamilya, kaibigan, katrabaho at sa bawat lugar na aming pinupuntahan, ginagalawan at naiimpluwensyahan. Maraming panahon na ang lumipas na kami ay nakinig, nagpakalalim, napagpala ng iyong mga salita. Pero sa mga oras na ito, naniniwala po kami na panahon na ang bawat isa sa amin ay tumayo mula sa aming kinauupuan, magsimulang humayo at sumunod sa isang pinakadakilang misyon. Yun ay ang maihayag na minsan kang dumating dito sa lupa, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa aming mga kasalanan, at pagkatapos po ng 3 araw, ikaw ay muling nabuhay at hanggang ngayon ay bumabago ng maraming mga buhay na dati ay alipin ng kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig. Sa amin pong paghayo, Panginoon, upang ibahagi ang iyong mabuting balita, ihanda niyo po ang aming lalakaran. Gamitin niyo po kami bilang iyong instrumento sa pagpapahayag ng aming mga patotoo. Itago niyo po kami sa inyong likuran upang ang makita nila ay hindi ang pagtataas ng aming mga sarili,
kundi ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, Panginoon. Palitan niyo po ng lakas na loob ang aming takot at pagkahiya. Palitan mo din ng hindi mauubos na kagalakan ng aming mga puso upang maibahagi din namin ito sa mga taong nanulumbay at unti-unting kinakain ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Sa mga tao ngayon na nasa aming mga isipan, mga taong nais namin bahaginan, Panginoon, kayo na po ang maghanda sa kanilang mga puso. Buksan po ninyo ang kanilang mga mata mula sa pagkabulag upang makita nila na may isang Diyos na nakatingin at naghihintay sa kanila. Palambutin niyo po ang kanilang matitigas na puso upang sa gayon ay maranasan na nila ang iyong wagas na pag-ibig. At ihanda mo rin po ang kanilang mga pandinig upang sa pag-anyaya namin sa kanila, ang tinig mo po o aming Ama ang marinig nila. At kunsyuhan niyo po ang inyong banal na Espiritu na magparanas sa kanila upang sila ay agad na makatugon sa iyong pagtawag sa kanila, Panginoon. Magparanas ka sa kanila gaya ng patuloy mong ginagawa sa amin. Magpakita ka din po ng mga himala, mga bagay na kamangha-mangha na tanging ikaw lamang, Panginoon, ang makakagawa. Alam namin na hindi magiging madali ang lahat. Ngunit sa misyong ito, ikaw po ang magsisilbing aming lakas. Padaluyin niyo po ang inyong kapangyarihan sa aming mga katawan at pahintulutan niyo po kami na maluwalhati ang iyong pangalan sa pamamagitan po ng aming mga buhay. Puspusin mo po ang bawat simbahang aming kinabibilangan. Palawakin niyo po ang mga teritoryong aming ginagalawan. Dahil sa mga lugar na ito, nakikita at naihahayag ang iyong kadakilaan. Minsan pa, Panginoon, kami po ay buong loob na hahayo sa misyon ito. Sa isang misyon na kayo po ang nagsimula. Kami po ay aabot ng mga tao para makakilala sa iyo. Samahan niyo po kami sa lambayang ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Patuloy tayo mag-uwi sa Panginoon. Makatili tayo sa presensya at pananalangin. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Dakila ka at wala kang katulad na. Salamat, Panginoon. Minsan pa, kami po'y binibigyan mo ng pribilehiyo na patuloy na idalangin at ilapit sa iyo, Panginoon, ang aming mahal na bansang Pilipinas. Salamat po Diyos sa mga oras nito, Panginoon. Alam po namin na ang Pilipinas ay hindi nasa mabuting estado ngayon, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, maraming kaguluhan, maraming mga tao na gumagawa ng mga bagay na hindi nakakabuti para sa bansang ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos, kumilos ka, Panginoon, sapagkat wala po ibang makakagawa ng mga imposibleng bagay, kundi ikaw lamang, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa darating na eleksyon sa Mayo, Panginoon. Dalangin po namin ng isang mapayapa at matagumpay na eleksyon, Panginoon. Tulungan mo pa, nga po kami, Panginoon, bilang yung mga anak na manindigan sa tama, iboto kung sino ang nararapat. Bigyan mo po kami ng katalinuhan, bigyan mo po kami ng discernment, Panginoon. Kung sino man, Panginoon, ang nais mo na gamitin, na maglingkod para sa bansang ito. Mga leader, Panginoon, na may takot sa iyo. Mga leader, Panginoon, na walang ibang nais kundi yung pong maibigay, yung pong nararapat para sa mga mamamayan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Dalangin din po namin, Panginoon, na wala pong anumang maging aberya, Panginoon. Sinasabay po namin, Panginoon, ang dayaan, Panginoon, ang pagbili ng boto, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon. Bigyan mo po kami ng faithfulness, Panginoon. Maging isang buwanan po kami na Pilipino. At the same time, Panginoon, maging buwanan po kami ng mga anak mo, O Diyos. Dalangin din po namin, Panginoon, sa bansang ito, ang gobyerno ito, Panginoon, na unti-unti, Panginoon, na nasisira dahil po sa mga iilang tao na mayroon pang sariling kapakinabangan lamang kanilang iniisip. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo po sila ng pagkakaisa. Baguhin mo po ang kanilang mga puso, Panginoon, mula sa aming presidente, Panginoon, hanggang sa pinakamababa ng lumangkulan sa bansang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang makialam sa buhay nila, Panginoon. Magpadala ka ng mga tao, magbibigay ng mga aral na nanggagaling sa iyo, Panginoon.
namin, Panginoon, na Ikaw lamang, O Diyos, ang makakakilos, makakagawa ng mga ito. Gamitin mo po kami kung meron mo po kami mga mahal sa buhay na naglilipod sa bayan ito, Panginoon. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, upang makapahayag sa kanila ang katotohanan, na ang katotohanan ng pagiging isang anak ng Diyos ay maglingkod ng tama para sa bansa. Salamat, Panginoon. Isang panalangin po namin, Panginoon, ang bansa ito na ingatan mo po, Panginoon, sa mga panahon ng kalamidad. Ilayo mo po sa disgrasya ang lahat, Panginoon, sa mga lindol, sa mga sakuna, sa mga bagyo. Alam po namin, Panginoon, ang palay, Panginoon, ang lupa ay kailangan ng ulan. Kung dalangin po namin kung magpapahintulog ka ng bagyo, Panginoon, nawa ito'y hindi maminsara. Nawa, Panginoon, ito'y magdala ng kasaganaan sa lupa. Magbigay po ng pagpapayabong ng mga bunga, ng mga palay at mga prutas sa bansang ito, Panginoon. Dalangin po rin, Panginoon, ilayo mo po, Panginoon, ang mga anak mo, Panginoon, sa anumang kalamidad na nagbabadya sa mundo. Alam po namin, wala po kami magagawa sa pagdating po sa mga kalamidad dahil ito po ang may hawak ng lahat. At naniniwala po kami, Panginoon, ililigtas mo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, yung pong kaayusan at kapayapaan sa West Philippine Sea, O God. Dalangin po namin yung kaayusan, Panginoon, magbigay ka, Panginoon, ng katalungan, kagulungan sa mga namumuno mula sa Armed Forces of the Philippines, Panginoon, maging sa Philippine Navy, o maging sa Chief of this Philippines, O God, sa ating mga presidente, Panginoon, magkaroon ng mga hinahon na puso, hindi magpabugso-bugso sa damdamin, Panginoon, kundi tayuan kung ano ang tama, tayuan kung ano ang makakabuti para sa nakakarami. Salamat, Panginoon, at sa mga oras nito, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, ihanda ko po yung mga anak sa iyong muling pagparating dito sa lugar. Nawa, Panginoon, datnan mo po kami na nagkakaisa, datnan mo po kami na naglilingkod, datnan mo po kami na nagtatapat, datnan mo po kami na hindi bumibitaw sa aming mga pananampalataya. Lalo-lalo na, Panginoon, datnan mo po kami na nagpapahayag ng iyong salita, Panginoon. Napakasarap marinig yung pong pagdating namin sa langit, yung pong well done, my good and faithful servant. Yun po yung aming inihintay, yun po yung aming ninanais. Kaya, Panginoon, minsan pa, sa mga oras na ito, Panginoon, tumilos ka sa aming kalagitnaan. Muli, Panginoon, ito ang Diyos ng imposible. Kayang gawin ang lahat. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Lahat ay magsabi na. Amen. Nahinaan niya lahat po, nababitin po natin sa ating Panginoon ang ating mga kilala na kailangan ng kagalingan. Tayo po lahat, babitin po natin ang kanilang mga pangalan. Hallelujah! Hallelujah! Our Jehovah Rapha. Tunay nga po, Panginoon, na kaya mong magpagaling noon at kaya mong magpagaling ngayon. Lord, inalalapin po namin ang bawat pangalan na nasamit ka namin mga kapatid. Panginoon, kagalingan, Panginoon, ang aming pong hiling sa kanila, Panginoon. Sa oras, Panginoon, na may sakit sila, Lord God, ang dalangin po namin na yung provisyong physical, Panginoon, provisyong pinansyal, emosyonal, ang igawad mo sa kanila, Lord. Yakapin mo po sa sila, Panginoon, pag nahihirapan sila, Lord. Patuloy niyo po palakihin ang kanilang pananampalataya na ikaw ay may kakayanang magpagaling. Tunay nga po na hindi ka nagbabago. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. At sa mga pinagdadasal namin, Panginoon, ang kagalingan, naiipan na ang kilala sa iyo, Panginoon. Nawa po gamitin niyo kami para malaman nila na ang nilang kasalanan ay napatawad na. Gamitin mo po kami para ibahagi sa kanila ang iyong mabuting balita. At sa pamamagitan ng panalangin ng matutuwid, Panginoon, igawad mo din po sa kanila ang kagalingan. Nang makita po nila na kayo, Diyos, na mapaghimala. Nang maniwala po sila na kaya mo, na walang imposible sa iyo. Sa inyo rin po namin dinadalangin ang aming mga kalusugan, Panginoon. Bigay niyo po kami ng karunungan kung paano namin aalagaan ang templo na ito, Panginoon. Upang mas magamit po kami ng mas matagal, Panginoon, sa inyong ubasan. Sa inyo rin po namin nilalapit, Panginoon, ng aming mga kapastoral, ang iyong manggagawa, ang iyong misyonero. Ama, dinadalangin ko na kayo po, Panginoon, na magpalakas sa kanila. Sa panahon na nanghihina sa dahil, yakapin niyo po sila, Panginoon.
posisyon at trabaho, Panginoon, upang maging maluwag po ang aming buhay. Ang business, Panginoon, na dinadalangin namin, provide niyo po yung mga kapital na kailangan namin, ang karunungan kung paano po namin hawakan ng negosyo. Alam po namin na kayang-kaya mo po itong ibigay. Dalangin po namin na patuloy kayong kumilos sa amin. Panginoon, dalangin namin, pagpapala. Dinadalangin namin ito upang magamit sa mga kaharian. Upang gumawa ng mabuti, Panginoon, sa iba. Ama, sa inyo po namin dinadalangin, iniluluhod, iniiyak, Panginoon, ang mga kapatid namin na nanlamig, ang kapatid namin na lumayos kayo. Patuloy po, dinadalangin namin na patuloy po silang isingin. Patuloy niyo po yung maalala sa kanila ang unang pag-ibig na meron sila sila. Hindi nga po namin alam kung kailan ka darating. Hayaan niyo po, Panginoon, na ipaalala mo sa kanila ang mainit kong pag-ibig. Lord, send revival sa aming churches. Send revival sa aming puso. Send revival sa bawat bahay, sa bawat pamilya. Ikaw ang aming kasabutan sa bawat panalangin na meron kami. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na buhay na tumutugon sa aming mga panalangin. Ama, nakikita niyo po ang mga nakasulat sa box na to, Panginoon. Hindi pa namin naisip, hindi pa namin nabanggit, alam mo na ang aming pangangailangan. Sa oras na aming paghintay, kailangan ko, baguhin niyo po yung puso namin. Magtiwala po kami, Panginoon, na ang yung yes, Panginoon, yes. At ang no, Lord, na sagot mo, Panginoon, ay may best kang ibibigay sa amin. Sa aming paghintay, Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya. Your timing will always be the best. Naniniwala po kami na hindi po kapamakan ang gusto mo sa amin, kundi buhay na masagana. Buhay na galak. Salamat po, Panginoon, at nagaganap kami sa mga answered prayer. Sa mga no, Lord, turuan niyo po kami sumunod sa inyo. At sa mga wait, Lord God, dalangin namin na patuloy na lumaki ang aming pananampalataya at magtiwala kami sa iyong karunungan. Salamat po, Panginoon, sa bawat pangarap na dalangin nila, bahay man to, lupa, sasakyan, mga pangarap na pamilya, Panginoon, asawa, anak. Dalangin ko po, Panginoon, sabi niyo nga po, ang lahat ng magandang bagay ay nagalagaan sa inyo. Kaya magtitiwala kami sa inyong timing. Ganyan din po ang dalangin namin sa mga relasyon na sila. Lord, kaya-kaya mo itong buuin. Walang imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Kaya-kaya mo po ngayon iayos ang mga relasyon namin. Ama, sa iyo po namin pinagpapasalamat ang bawat panalangin namin, Panginoon. Alam namin ito may katugunan na. We claim it in the mighty name of Jesus. Wala pa rin sa atin namin. Amen. Wonderful Savior, I know.
Nawa, hingin natin na tayo bigyan ng Panginoon ng lakas at tapang na patuloy na may pahayag ng kanyang mabuting balita sa mga taong nangangailangan nito. Huwag po tayong matakot na maging tinig ng pag-asa sa mga nangangailangan. Nagkamit po natin pagpapala ng Panginoon para sa gabi nito. Sumangalagawa sa inyo ang pagpapala at pakayapaan ng Diyos. Magpatuloy kayo lumago sa biyaya at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kagalakan, patnubay at pagpapala ang manatili sa ating lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri din natin ilang natin. Ikaw lamang po ang aming sasambahin ngayon at sa mga susunod pang panahon. Ito ay panalangin sa pangalan ng Diyos na Diyos na Diyos na Santo, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na